Welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. At kumusta na po ang ating pagkakapi sa umagang ito? At kung handa na po tayo, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga Ephesians. Book of Ephesians chapter 4, verses 25 hanggang chapter 5 to 1. Ephesians chapter 4 verse 25. Umpisan po nating basahin, no? Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makarinig. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Last verse, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. This morning, my topic is power of word. May kapangyarihan po ang salita. Anong salita po ito? Salitang atin pong bibitawan. Maaring sa ating kaibigan, sa ating mga anak, sa ating kapamilya, kapuso, kapatid, sino man yan, kabarkada. Our word has a great impact in their lives. Kaya po, tingnan natin kung anong salita ang ating binibitawan. Naghahatid po ba o nagdudulot po ba ito ng kalakasan sa kanila o naghahatid sa kanila ng pagkadismaya? Kaya nga sabi ng Biblia na isantabi natin yung kasinungalingan. Bagkus ang ating sabihin ay katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Katotohanan po ay hindi yung nakakasakit sa kanya. Katotohanan ay kung ano ang nakasaad sa Biblia. Maaaring hindi lahat ng totoo ay nakakabuti. Pero ang tanong po doon is, nagdudulot ba ito ng kabutihan yung ating sinasabing katotohanan sa Kanya? Tandaan niyo po na tayo'y katawan ni Kristo at ang ating intensyon ay palakasin po ang taong ating binagitan ng salita. Sabi din ng verse 26 na magalit kayo, pero sana wag magkasala. Huwag pahintulutan na bumaba man lang yung araw, hindi pa tayo nagpapatawad. Bakit? The moment that our anger will expire, aabot na doon sa the sun will let down or go down, it will become bitterness. Ang angry become bitterness. Kaya nga sabi niya doon, never give a place to the devil. Bakit? That's the tool of the devil, to put bitterness in our heart. Oo, nagalit tayo, pero wag tayo magkasala. Now, kung tayo man dahil nagnanakaw, wag na magnakaw, bagkus magtrabaho. And verse 29 was the good point that I am trying to convey this morning. Yung sinabi niyan, let no corrupt conversation or communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying. Maganda po na magkaroon tayo ng opportunity maka-influence na ibang tao sa pamagitan ng ating word. Pero ang tanong po ba, anong klaseng communication ang ating pinapaabot? Is it a communication of discouragement or a communication of hope para sa kanila? Tanggalin natin yung pagsasalita na may bitterness, may galit, may anger, may clamor.
Instead, let's use the word within their with kindness, no, within their hearted, with forgiveness, for the sake of Christ. And I believe God is telling us that we have to be followers of God as the children of the Lord. How the Lord spoke His word. I will tell you, the Lord never condemned the sinner, but He condemned the hypocrites. Mga hipokrito po, kung mapapansin nyo sa Biblia, galit na galit ang Diyos. Ginamit niya ang kanyang word to speak, to rebuke, not the sinners, but the hypocrites. Those people who are claiming to be righteous, but in fact, in their hearts, are wickedness. And this morning, I want to challenge you that use your word wisely, because there's power in your spoken word. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod para po sa ating biblical truth na ating pag-uusapan ngayon. Ito po ang ilang bagay na akin pong sinulat dito. Sanabi ko, the greatest opinion you have to accept is the opinion of God of who you are. Of course, as a Christian, we have to receive opinion from other people, right? But the best opinion that we have to receive is the opinion of God for you. And of course, your opinion about yourself. Minsan kasi, ang word ng ibang tao sa atin may halong ibang motive eh. But the words of God gives us a strong motivation to continue in our faith. Huwag kang maniwala doon sa sinasabi lang, you are a loser, talunan ka, kawawa ka, ganito ka, ganyan ka. Instead, go back to the Word of God and look at the opinion that the Lord has given you. Another point po, most of the time, our self-concept is from other people. But what if it is a picture of defeat, lose, or being a nobody? Will you accept it? O gumuguhit sila ng picture, sinasabi tayo. And most of our self-concept ay galing sa ibang tao. Ay pangit yung damit mo, o magbibihis ka naman. Ay pangit yung sapatos mo, aga. Palitan mo naman. Bakit? Because we are always listening to the opinion of other people, right? And sometimes, the question is, ang kanilang word ba ay pure encouragement or it will give you discouragement? Or yung picture na nilagay nila sa'yo is being a defeated person or a loser or a nobody? Then, do not accept that opinion. Do not accept that as your self-concept. Instead, take the word of God and let it be your self-concept. No? Yun yung maging konsepto mo sa sarili mo. Looking at the Word of God and replace every word as you make it a personal. Another point, the thing I consider honest and truthful, opinion about me is the opinion presented by God in His Word. That's the main thing or the main opinion that I have to accept. The opinion that I have to receive or accept is the opinion that God has given to me. It doesn't mean na hindi na ako makikinig sa mga kaibigan ko. I have to listen to them. But, with regards to encouragement and motivation, I have to go back to the Word of God as the main thing, the main source of motivation to tell me who really I am before Him. And the good thing is, the point that the Lord has given me or the opinion that the Lord has given me is greater than the word that the world can give to me. Declare your opinion to someone which is based from the Word of God, and you will never hurt anyone by doing so. Ito po magandang punto. Kung gusto mo maglagay ng isang opinion mula sa isang tao, huwag kang maglagay ng opinion o magbigay ng opinion based sa sarili mong kuro-kuro. Bumalik ka sa Word of God and I'm for sure hindi mo siya masasaktan. Why? Because it is based on the Word of God. Make the Word of God as the source of your opinion and you will miss. Say for example, may isang tao doon na sabihin niya sa sarili na, alam mo, lukarit talaga ako. Ganito, ganyan ako. Sabihin mo sa kanya, alam mo kapatid, hindi ka lukarit eh. Sabi ng Biblia, those who are fools of the world are used by God to confound the wise. O, diba? You are using the Word of God. Sabi niya, ha? Kahit pala matatalino ay pwedeng mapahiya dahil sa hindi ganong magaling. And she will be encouraged by that because it's written in His Word.
It's in 1 Corinthians chapter 1. Bakit ko sinasabi yan, kapatid? Because we have to use our word as a strong and powerful force to change someone's lives. Last point po, bago ako magtatapos. My opinion should be based in the Word of God, for it is the strong foundation to personal development. Kung gusto niyo pong mag-develop ng tao o sarili niyo mismo, use the Word of God as the source and the power, and use this power of the Word to transform our lives. My dear brothers and sisters in Christ, kung kayo po ay may influensya using your Word, use it wisely. Based it from the Word of God. And for sure, gagamitin po kayo ng ating Panginoon to encourage more people. And I believe that the best is yet to come. And your power of your word, the power of your word can transform the lives of other people and can edify them. God bless po.